Sound check. Sound check. Okay ba yung mic ko mga ka-721? Sound check. Ayun, isang mapagpalang umaga, tanghali po, mother, brothers and sisters in Christ. At ito naman po ang mga bang lingkod, no? Brother Aljan Bagatnan o Mr. 721 Catholic, no? At ngayong hapon po mga kapatid, sana kanina pa tayo nag-start. Kaso inayos ko muna yung ating gamit dito. At bibigyan po natin komentaryo itong si Brother Luther, no? O si Pastor Luther na nanggagalaiti daw sa nanggagalaiti daw ito sa kanyang sa mga CFDs 'no, kahit hindi naman tayo kapatid nabibilang sa mga CFDs 'no. Ako ay isang mababang lingkod lang naman ng Armor o miyembro ng Armor na tinatag 'no, na pinamumunuan ni Brother Dwayne Cartuhano. Ito mga kapatid 'no, itong si Brother Luther, my dear brothers and sisters, makita natin dito na hin na naiinis, sobrang inis na ito si kapatid na Luther, pero bineltahan ito kaagad ni Brother Windel Talibong 'no. At yung sana tatalakayin natin mga kapatid, alam niyo naman kagabi, sana ang tatalakayin natin ay ang video ni Brother Cesar 'no, ni Pastor Cesar Balabad. Pero i-reserve ko po 'yan para sa topic ko natin bukas, si Brother, Cesar Balabad do'n po sa Punto por Punto Live. At mamaya-maya mga brothers and sisters, comment lang po kayo at mamaya-maya po 'no, bago tayo mag-start ng ating topic o pagkatapos po ng ating panalangin, ay magkakaroon po tayo 'no, ng shoutout sa mga lahat ng mga viewers natin at nag-comment. Sa hindi pa po nakapag-follow sa ating Facebook page 'no, Mr. 721 Catholic, is follow my Facebook page po, Mr. 721 Catholic. At kung gusto niyo man po updated kayo sa buhay ni Reverend Father Darwin Gitgano, 'no, doon po sa Valencia, Bohol, mga kapatid, subscribe niyo lang po ang ating channel sa YouTube, Mr. 721 Catholic. At umpisahan na po natin ito sa pamamagitan ng isang panalangin. In the name of the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay humihingi ng patnubay at gabay sa mga oras na ito. Naway Panginoon, dahil po sa videong ito o sa content na ito, Panginoon, nawa po ay maliwanagan ang mga tao na itong si Pastor Luther Panginoon ay naway maliwanagan din. Naway Panginoon, bigyan mo po kami ng mapagkumbaba, patuloy mo pong ilapat ang aming mga paa sa lupa. Sapagkat Panginoon, ang ay nagtataas sa kanyang sarili ay iyong ibababa, at ang nagpapababa sa kanyang sarili ay iyong itataas. Naway Panginoon, ikaw po ang magtaas sa amin at hindi po ang aming sariling pag-iisip. Naway Panginoon, benisyonan mo ang programang ito. Bendisyonan mo rin po ang 71 family sa buong buo ng programang ito. Naway Panginoon, bendisyonan mo rin po ang punto por punto na naway ay sa mga oras na ito kasama po namin sila sa pagtatanggol ng iyong tinatag na Iglesia Katolika Romana. Yan hiningi namin sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ni Inang Birhing Maria, sa lahat ng mga santo sa langit, St. Pedro Calungsod, St. Father Pio, St. Michael the Archangel, ng St. Faustina, sa lahat ng mga santo sa langit. Amen. And the Lord the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga, tanghali ulit po, my dear brothers and sisters in Christ, no? At sa mga oras po na to, bigyan po natin komentaryo si Brother Luther, my dear brothers and sisters, na itong si Brother Luther daw, mga kapatid, ay nanggagalaiti sa mga CFDs na sinasagot, no? Sinasagot ang kanyang mga buwelta. Kapatid na Luther, hindi ka naman sasagutin kung wala kang ino-open na topic. Kaya simulan na natin, my dear brothers and sisters, ang pahayag 'no, ni Brother Luther, at hindi lang po ito 'no, hindi lang po ito kay Brother Luther, kundi ang ilalabas nating video ay yung mismong commentary na rin ni Brother Windel Talibong, mga kapatid 'no. Ito po 'no, pakinggan po natin, panoorin po natin ang
komentary o video muna ni Brother Luther o Pastor Luther, my dear brothers and sisters. Wait lang, hanapin muna natin ang video ni Brother Windel Talibong. Ayan po, no? Kung napapansin nyo po dyan mga kapatid, sa video po sa aking likuran, ayan po si Brother Luther. Pakinggan nyo po ang kanyang sinabi o kanyang sasabihin sa mga CFDs, no? Hindi naman tayo CFD pero kasama po tayo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Dahil nakasulat po sa ating katisismo, kapag tayo po ay bininyagang Kristiyano, ay karapatan po natin, obligasyon po natin na obligasyon po natin na dipinsahan at ipagtanggol ang ating pananampalataya. Pakinggan niyo po si Brother Luther, kapatid. Tingnan gusto ang mga pastor, di ba? Tingnan ang mga bright. Guilty ko ninyo ba? Gusto mo debate, gusto ang mga pastor, debate ka ng mga bright nga pastor, di na ganang pagdibate ka mo, tumpangan mo pastor na insakto utok. Ayun, kung narinig nyo kapatid, no? Ang sabi ni Pastor Luther daw, ang mga bright na pastor ay hindi daw kailangan ng debate, hindi daw ito komportable sa isang debate, hindi ganahan, no? Magdebate. So, ibig mong sabihin, Pastor Luther, kung gano'n ay itong mga pastor, mga kasama mong pastor, hindi ito bright. Bobo mga ito dahil pumapatol sila sa pakikipagdebate. Pagpatuloy natin ang video ni Pastor Luther, no, kasi ito si Pastor Luther, alam naman natin na medyo sikat na rin ito. Kailangan po nating buweltahan ang kanyang mga hinaing, no? O paninira. Hindi naman dito naninira si pastor, no. Naglabas lang ng kanyang sama ng loob. Pero sa paglabas niya ng kanyang sama ng loob, mga kapatid, no, may pastor siyang inaapakan at hindi niya yun nakita. Pakinggan niyo po si Pastor Luther. Ang tumpang ninyo kabantay ko sa social media ba? Kana sang minus po. CFD. Pero kana mga CFD akong nabantayan naman yun. Mura mo kapitulo ba bersikulo baso. Halos ninyo gustong bersikulo pero sigig inom di og pampahubog, palahubog. Siguro mo. Ito ang pagpatuloy ng tinatawag sa debate na fallacy of ad hominem. Argumentum ad hominem. Tinitira mo yung personal na atake instead yung, di naman natin yan na ikapagtataka mga kapatid. Bakit? Alam nyo, kahit nga ang ating Panginoong Hesukristo, San Mateo Kapitulo 11, versikulo guilty ko ninyo ba? Gusto mo debate nga di man gusto ang mga pastor og debate ka ng mga bright nga pastor, di na ganang pakigdebate kamo, tumpangan mo pastor na insakto og utok. Ang mutumpang ninyo kabantay ko sa social media ba kana rasang minus bod ng CFD. Pero kana mga CFD akong nabantayan naman niyo, mura mo kapitulo ba bersikulo baso. Ito mga kapatid nyo, kung narinig nyo si Brother Luther, my dear brothers and sisters, na personal na ito. Hindi na ito gumamit ng mga kaya-ayang mga salita. Dahil pastor siya, sabi niya dito, kayo mga CFD, no, mas ganahan pa o mas gusto gumagamit kayo ng bersikulo, pero gumagamit din ng bersikulo, ano ba yun, sabi niya, ito. Na personal na to si Brother Luther eh. Kapitulo ba bersikulo baso. Ayun, sabi niya, kapitulo ba, bersikulo ba. So, ibig sabihin po ni Brother Luther dito, dada tayo ng dada. Dada yung CFD, pero baso naman ng baso. So, yung pinapakinggan niya po dito ay ang pag-iinom, no? Ang pag-iinom. Alam naman natin, kapatid, no, na hindi pinopromote ng mga CFDs, no? Ng mga Katoliko, ng mga na practicing Catholic na magpakasing tayo, kapatid, no? Pagpatuloy po natin kasi itong si Brother Luther, bebetahan ito mamaya ni Brother Windel Talibong. Pakinggan niyo po si Brother Luther, mga kapatid. Halos ninyo gustong bersikulo pero sige inom di og pampahubog. Ayun. Gusto niyo daw ang puro bersikulo daw ang ginagamit natin, pero inom naman ng inom ng nakakalasing.
Hindi ko to i-rebat mamaya. Mamaya na tayo, no, insert ng ating sariling ating sasabihin kay Brother Luther. Pakinggan muna natin siya, patapusin muna natin siya magsalita, mga kapatid, no? Palahubot. Siguro. Ito. Dahil sa binanggit, no, ni Brother Luther, agad-agad naman itong sinagot ni Brother Windel Talibong, mga kapatid. Ano bang magandang sagot ni Brother Windel Talibong? Kasi itong si Brother Luther, na personal na talaga ito. Pero hindi niya alam na hindi lahat ng mga CFDs ay umiinom. Hindi lahat ng mga CFDs ay umiinom. Kaya nilalahat ito ni Brother Luther. Kaya hindi ito pinalampas ni Brother Windel Talibong. Pakinggan niyo po si Brother Windel Talibong kung ano po ang buwelta niya kay Brother Luther. Ito ang pagpatuloy natin sa pahayag ni Pastor Luther, mga kapatid. Na una, ginagamit dito ni Mr. Luther yung fallacy of ad hominem. Inaatake personal yung mga umiinom daw ng makakalasing na inumin at may konklusyon siya pero di siya sigurado. Baka mga lasinggero kayo. Kaya sa pagkakataong ito, nanggigigil daw umano siya. Muling sasagutin natin itong panggigigil ni Pastor Luther, mga kapatid. Samahan ninyo ko. Naunang ito mga kapatid, ito my dear brothers and sisters, umpisahan na ni Brother Windel Talibong ang pagsagot dito, no, kay Brother Luther. At kung makikita nyo, my dear brothers and sisters, dyan sa comment section, no, shout out po sa lahat ng mga nag-comment sa live mismo ni Brother Windel Talibong. At kung napanood nyo naman po ang live na ito, ginawa ko po itong yung video commentary na to. Bakit po? Dahil marami na naman po tayong mga kapatid na hindi nakakaunawa ng Bisaya, ano? Kaya ito ang purpose ko po dito, maunawaan din ng mga manunood natin na ang sinasabi ni Brother Luther, no? At saka ginawa ko ito dahil sa mga request din po ng mga kasamahan natin na hindi nakaunawa masyado ng Bisaya. Hindi naman po tayo ng professional, no, sa pag-uunawa nito. Pero may konti po tayong kaalaman kaya hindi po natin ipagdadamot ito. Pakinggan na po natin, bago ko po ibigay sa inyo ang commentary yung sasabihin o yung banat o buwelta ni Brother Windel Talibong. Siyempre, shout out muna tayo mga kapatid. Sa lahat po na nag-comment dito sa ating channel, sa Mr. 721 page, no? Facebook page po natin na Mr. 721. Shout out po kay Sister Atit Bakaron. Sabi niya, good afternoon bro, no? Shout out po kay Rowena Ligayada Madirabol Zacarias. Ayan, good afternoon brother, sabi niya. Shout out din po kay Judith Joy S. Velasco. Sabi niya, maayong hapon bro. Maayong hapon man sa imusis. Tagas diin ka. So I think taga Iloilo to. Maayong hapon, sabi niya. Maayong hapon sa inyo mga kaseventuan. At dito naman. Naghiligay. No, natuloy ako, no. Mga kapatid, no. Dito naman po tayo sa ating Facebook channel, no. Facebook main natin. Shout out po. Unang-unang nag-comment dito ang bunso ng punto por punto. Carol Jane P. Porbon. At shout out din po kay Evan Vina E. Madilia. Ayan po mga kapatid, no, dagdagan ko lang po pala. Asahan niyo po kapatid, meron po tayong advertise dito. Nakausap ko po itong si Carol Jane P. Porbon na napakaganda pala ng kanyang tinig sa pagkakanta at napakaganding magitara. Kaya mga kapatid, no, asahan po natin sa susunod na live po natin ay sana mayroon pong sample. Papakita kong sample sa inyo mamaya bago tayo magtapos kung gaano kaganda ng boses ni Carol Jane P. Porbon. Nakagaling niya mag-gitara. Thank you so much, Bunso. Mag-aaral pa ka ng mabuti. Tuloy natin ito mga kapatid. No? Ituloy na natin ang... Wait lang. May pahabol dito. Sabi dito, shout out si Judith daw, Joy Velasco. Pa-shout out at taga Cebu, bro. Ayan, Cebuano pala itong si Judith, no? At nandito na rin sa ating Facebook. Ang galing naman ni Bunso. Nandito rin siya sa ating Facebook page, no? Good afternoon din, brother. Sabi naman po ni Rowena Ligayada
Madirabol Zacarias from Cagayan de Oro City. Shoutout po sa lahat ng mga Cagayan dyan, my dear brothers and sisters. Tuloy po natin ang video at banat ni Brother Windel Talibong. Pakinggan po natin. Sinagot natin yung panggigigil daw niya sa mga CFD. Kung bakit ang mga CFD ay nakipagdebate. At ito din si Pastor Archie, no, na tinanong ni Father Darwin, at ang pagtanong ni Father Darwin, mga kapatid, no, kahit na siya ay hindi na totoo. Ano ba yan, Pastor Archie? So, nauna nating ipinakita yung mga pastor na pumunta mismo sa kapilya, gustong makipagsuntukan. Pastor ito ng born again, ligtas na daw sila. Pero, yung mga converted pastors kasi ay nagsagawa ng seminar doon sa Catholic Chapel kung saan doon mismo pumunta yung pastor. Pumasok, gusto makipagsuntukan. Ay, kaya pala. Kaya pala ayaw ng debate ng mga pastor. Ayaw pala. Kaya sabi pala ni our Brother Luther, ayaw niya ng debate. Baka katulad siya nito, Brother Windel, na ayaw niya ng debate. Pero ang gusto niya, suntukan. Pero kung suntukan na naman, wala tayong laban dyan. Wala tayong laban dyan kasi yung habol natin na pinaglalaban natin dito ay ang katotohanan at hindi suntukan. Sige nga, pagpatuloy mo nga. Sino ba yung pastor na yan, Brother Windel Talibong? Ito pinakita. Ito. Pastor yan ang born again, ha? Ito. Buti na lang na dumating ang mga pulis. May seminar yan, mga kapatid. So, kaya nga, sabi ng ating kasama, kung gusto ka, debate, ito, makipagsuntukan, hindi, debate gusto niya. Ang gusto niya, karate yata. Ay, kaya para Brother Windel Talibong, hindi pala debate ang gusto ng pastor ng born again na yan, kundi karate. Brother Windel, sana mag-aral na rin tayo ng karate. Karate sa Biblia siguro, yung aralin natin. Hindi katulad ng mga pastor na to na mamwemersa. Mother, brothers and sisters, kung nasa katotohanan po sila, hindi nila kailangang magbuhat ng kamay na bakal. Hindi nila ibilagay yung batas sa kanilang mga kamay, mga kapatid, no? Buti na lang talaga may pulis. Kasi kung walang pulis doon, malamang baka may nasaktan na rin itong yung pastor ng born again, mga kapatid. Kaya kung ako sa inyo dyan, mga kapatid natin, kapanalig natin kay Kristo, kung yan ang pastor nyo, no? Kung yan ang pastor nyo, hindi kayang at kung ang kanyang gusto lamang ay sakitan, ay gaya nga nito, no? Away yung hamon, hindi away ng pananampalataya, kundi away physical. Brother Windel, ano po, ipagpatuloy niyo po muna ang inyong banat kay Brother Luther, no? Mamaya, tutulungan kita, brother. Pakinggan niyo po si Brother Windel Talibong. Naku, iba talaga ito mga pastor ng born again. Okay, so, ano daw yung sabi niya, mga kapatid, no? Di lang yan. Ito pa sa born again, tira ng tira. Ituloy natin ito, mga kapatid, si CJ David. Wag kang gagamit ng rosaryo. Ito na naman. Natapos na itong isang pastor na malaki. May bagong sibol na si CJ David. Pakinggan natin kung nasa tamang pag-iisip pa ba itong si CJ David. Na to kapag magdadal ka. Ay, teka, earphone pala to. Sorry. Yung earphone daw, rosary. No, ano ba yan? Earphone, pinakita, rosary daw. Kaya, sa dami ng mga ganitong oring mga pastor, kaya nga, kahit na doon sa labas ng simbahan, ipinakita natin, nagmimigapon, malapit na sagawa ng misa. Respeto las Katoliko. Respeto las Katoliko. Ay, ito mga kapatid, napanood ko to.
Napakaganda nito kapatid. Bakit? Bakit po napakaganda nito? Dahil itong pastor na to, ang habang nagmimisa, ano po, nagmimigapon at nagpipreaching, no? Nagpa-public preaching sa harap mismo ng simbahang Katoliko. Bastusan yan, kapatid. Bastusan yan. Pero napakaganda ang ginawa ng CFD dito. Alam nyo ba kung ano yung ginawa ng CFD? Hinamon siya ng isang debate. Pakinggan nyo po, no? Kung gaano po ka-respectful ang mga CFD, kung paano po sila magtanggol, no? Sa ating inang simbahan. Pakinggan nyo po, no? Ang napakagaling na pag-insert, no? ng ang kapatid nating CFD dito po sa kanilang lugar. Pakinggan nyo po. Dahil simbahan niyo. Klaro kay na ba? Nami simba dire ay mo dire pagkuan. Dalagay mi simba dire. Gusto mo debate, safety man ko. Gusto mo debate? Ayan, galit. O, ayan na. Hinamon. Hinamon na ang CFD na gusto mo debate. CFD man ko. So, iyan talaga ang dapat. Huwag yung puro bastos. Dapat makasi tayo sa napakagandang turo, no? Nasa ano tayo, sa level ng personalism. No? English yun na. Nag-English ako dito, paunti-unti, mga kapatid, no? Pero pakinggan natin ang banat ni Brother Windel Calibong. Galit si Pastor Luther sa ganyan kung gusto kayo ng debate. Una, yung mga pastor na ayaw haharap ng debate dahil, una, malaking posibilidad na hindi nila kaya ang panindigan. Correct. Yun talaga ang number one, Brother Windel. Tama ka dun, Brother Windel, no? Una, bakit ayaw na mga pastor humarap sa isang debate? Dahil hindi nila kayang panindigan. Dahil simulat sa poll, ang katotohanan ay siyang lalabas na katotohanan. Tama ba ako, Brother Windel? Kaya patuloy mo na, Brother Windel, no? Napakaganda dito ng diskusyon mo. Nakapakinggan ko kasi ang live mo. Napakaganda ng sagot ni Brother Windel Calibong kay Pastor Luther. Kaya sabi ko, gagawin ko tong content kasi gusto ko rin na, kung napanood nyo man ito kasi mas maraming followers, mas maraming subscribers si Brother Windel Calibong kaysa sa atin. Pero yung part ko dito, yung gusto ko dito is ma-remind kayo ulit na ang pakipagdebate, mga kapatid, ay hindi siya angasan, kundi yun po ay isang professional na pamamaraan sa pagtatanggol ng ating inang simbahan. Dahil yung mga Katoliko, hindi naman kailangan makipag-away ng suntukan dahil hindi mo mailigtas ang kaluluwa isang suntukan, Brother brothers and sisters. Kaya patuloy natin, pakinggan natin si Brother Windel Calibong. Yung kanilang tinuturo sa mga inosinteng miyembro. Kaya baka magiging katulad na lang sila ni Pastor Archie, di ba? So balikan natin yung komento ni Pastor Luther. Unya ikaw wa pukas Biblia, ako pud mas Biblia, dili ta pud tinod. Dili ta tinod. Di ta tinod? Dili tinod. Natawa ko dito. Natawa ko sa dito sa paalala na ito pag na pinutol kasi ito ng ibang mga kasamahan natin no, sa mga Katoliko. Pinutol nila yung video na to, tapos ganyan yung pinapalabas. Ang galing kasi sabi ni brother ni Padre. Ito pakinggan niyo ulit si Bisaya Pakinggan niyo ulit Balikan natin yung komento ni Pastor Luther. Unya ikaw wa pukas Biblia, ako pud mas Biblia, dili ta pud tinod. Ayun, yung tanong diyan ni Father Darwin kay Pastor Luther, kay Pastor Archie Añedes. Sabi niya, ikaw, ako wala ako sa Biblia, ikaw wala rin sa Biblia. Ibig sabihin hindi tayo totoo? Anong sagot ni Pastor Añedes? Dili ta tinod. Di ta tinod? Dili tinod. Yun, hindi daw sila totoo. Kung hindi kayo totoong dalawa dyan, Pastor Añedes, ano kayo dyan? Tao-tao? Ano kayo dyan? Hangin? Ano ba yan? Ganyan yung pag-iisip ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, kapatid, para lang madepensahan ang sarili nilang pagkaunawa, no? Ganyan yung isip ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, mga kapatid. Kagaya ni Cesar Balagbag, Cesar Baladbad ba yan? Balagbag. Basta ni Brother Cesar. Ganyan yung isip niya kung bakit niya pinagbabasag yung rebulto. Balagbag kasi yung isip ni Brother Cesar. Kaya
Ano ko kagabi, pasensya na kayo kagabi sa live natin kung medyo nainis tayo kay Brother Cesar. Kasi isa po talaga sa bukasyon natin ay ang Santo Rosary, no? Isa to talaga si pinopromote natin yan, yung panalangin ng Rosary. Pero nakita ko doon ako nainis dahil doon sa ginamit niya ang Mateo size 7 na huwag daw ang mga walang kabuluhang panalangin na paulit-ulit. Hindi niya binanggit, nirap niya yung walang kabuluhan. Pero yung paulit-ulit, diin na yan. Sabi niya, walang kabuluhang paulit-ulit. Ang galing yung manloko. Ang galing yung manloko, mga pastor. Kaya ikaw, Pastor Cesar Balagbag, no? Balagbag talaga pag-iisip mo. Nawa yung sabi ko sa live, no? Nawa ay magka-diskusyon tayo. Patuloy dyan sa balagbag mong pag-iisip patungkol sa panangin ng Santo Rosary. Asahan mo kapatid, no? Kung ako po ay tatanggapin mo yung hamon natin na makipag-discussion, friendly discussion about sa panalangin ng Rosary. Kapatid, no? Wala kang hindi kita ready ako dyan. Dahil bago ko ginawang bukasyon ang Santo Rosary, ang Holy Rosary kapatid na balagbag, no? Bago ko yan, inaral ko yan kung paano ko dedepensahan, kapatid. Para kung sino man ang manira nito, handa tayong depensahan nito. Kaya, Pastor Balagbag, Cesar Balagbag, no? Pumasok ka sa Zoom sa susunod na mga araw pag schedule tayo, kapatid. At pakinggan po natin, pagpatuloy natin yan. Nag-insert diya sa isip natin kasi si Balagbag. Patuloy natin ang komentary ni Brother Windel Talibong sa kay Brother Pastor Luther. Igil kay kunin nyo ba? Gusto mong debate nga, di man gusto ang mga pastor og debate nga mga bright nga pastor, di na ganang pakigdebate kamo, tumpangan mo pastor nga insakto og utok. Ang mutumpang ninyo kabantay ko sa social media ba kana rasang minus-minus bod ng CFD. Pero kana mga CFD akaw nabantayan na ba ninyo? Mura mo kapitulo baba, bersikulo baso. Halos ninyo gustong bersikulo pero sigig inom di og pampahubog. Palahubog siguro mo. Una, baka nakalimutan ni Pastor Luther yung sabi sa Biblia, huwag kang magbibintang. Sino na CFD na lasinggero? Ayun ang napagandang tanong. Sino ang CFD na lasinggero? No? Iba kasi yung nag-iinom at iba yung lasinggero, kapatid. At nakalimutan niya itong si Brother Jando at saka si Brother Windel, hindi ito nag-iinom. Sige nga, patuloy nga natin ang komentary ni Brother Windel Talibong dito. Di kami nag-relyo. Di kami nagsusugal para magiging epektibo tayo sa evangelization, lalo na sa mga nag-iinom o mga lasinggero, sa mga nagsusugal at mga naninigarilyo. Pero itong si Pastor Luther, gumagamit ka na, Pastor Luther, ng tinatawag sa debate na fallacy of ad hominem. Argumentum ad hominem. Tinitira mo yung personal na atake instead yung, di naman natin yan na ikapagtataka mga kapatid. Bakit? Alam nyo, kahit nga ang ating Panginoong Hesukristo, San Mateo Kapitulo 11, versikulo 19, makita natin na kahit ang ating Panginoong Hesukristo, uminom siya. Ayun mga brother and sisters, no? Gumamit na kasi dyan ng pamersonal na atake si Pastor si Pastor Luther. Kaya hindi naman itinuturo sa ating simbahan na manigarilyo. Actually, mga kapatid, no, hindi yan itinuturo ng ating simbahan ang paninigarilyo, mga kapatid, no. Kaso yung iba hindi natin maipagkakaila na may mga kapatid tayo sa loob ng ating simbahan o ating relihiyon na matitigas ang ulo. Aminado tayo diyan. Pero kung sasabihin mo, Luther, Pastor Luther, na kung iniisip mo na yan ay turo ng simbahan, hindi yan turo. Katulad nyo rin naman yan ay hindi naman lahat ng miyembro mo hindi umiinom. Hindi naman lahat ng miyembro mo hindi naninigarilyo. Ganon lang din yan, kapatid. Hindi natin makontrol ang bawat isa, kapatid. Pero isa lang masisiguro ko, Luther, no? Hindi yan inuutos ng ating simbahan na magpakalasing.
Hindi yan utos ng simbahan na manigarilyo. Actually, ipinagbabawal din niya ng simbahang Katolika ang pagsusugal, especially pag namatayan. Kasi naging tradisyon na yan ng mga tawag dito, ng mga matatanda o ng mga tao na pag may patay may nagsusugal para doon sa maglalamay. Hindi yun kinukundina. Hindi yun pinapayagan ng simbahang Katolika. Kaso matitigas lang din ang ulo. Bakit sa miyembro mo walang nagsusugal? Sa miyembro mo walang nagpapakalasing? Sa miyembro mo walang naninigarilyo? Magkapagsalita to si Pastor Luther. Ang perfecto Pakinggan nga natin ulit si Brother Windel. Ikapagtataka mga kapatid. Bakit? Alam nyo, kahit nga ang ating Panginoong Hesukristo, San Mateo Kapitulo 11, versikulo 19, makita natin. Ito mga kapatid, no? May ginamit na talata si Brother Windel at ano natin 11:19. Babasahin natin mga kapatid. Basahin natin ang talata na binigay ni Brother Windel Talibong. Bakit po natin babasahin? Dahil alam naman natin, mga kapatid, no, na nasaan yung Bible ko? Ito. Saan yung Bible ko? Bible. Ayan. So, ito kapatid, wait lang ayusin muna natin yung Bible natin. Nakita dito na mismong si Panginoong Hesukristo ay uminom. Pero hindi yan nakita diyan na siya ay nagpakalasing. Iba yung uminom, iba rin yung nagpakalasing kung naunawaan mo, Luther. Ito mga kapatid, basahin po natin, nakasulat sa Mateo 11:19. Sabi dito is ganito. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sinabi naman nila, tingnan ninyo ang mga taong ito, matakaw, lasinggero, at kaitbigan ang mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng gawa ng tao. So ayan kapatid, ay okay na, may nakita akong maganda dito Si Pastor Luther, nakita ang kasalanan ng mga tao sa pamamagitan doon ng pag-inom. Kabilang pala itong si Pastor Luther sa mga tawag dito, sa mga taong nagsasalita habang kumakain itong Panginoong Diyos, no? At habang umiinom. Ito yung mga taong nagbibintang. Bakit? Pinabintangan din nila ang ating Panginoon na lasinggero. Parang si Pastor Luther din, mapagbintang. Sige nga, mapagpatuloy nga natin ang video muna ni Brother Windel Talibong. Kahit ang ating Panginoon Hesukristo, uminom siya. At anong sabi ng mga tao noon na kumakalaban ng ating Panginoon Hesukristo? Basahin mo ang Mateo Kapitulo 11:19. Dahil po ba umiinom ang ating Panginoon Hesukristo? Lasinggero na ang ating Panginoon Hesukristo? Ayan, Luther. Porket ba umiinom, lasinggero? Iba yung umiinom, iba rin yung lasinggero. Kapatid. Iba yung nakahiga at iba din yung natutulog. Tandaan mo yan. Porket nakahiga, natutulog na. Ako naman talagang pag-iisip nyo, mga kapatid. Pastor Luther, ng tawag dito, dahan-dahan sa pananalita at naway yung salita mo, ayusin mo. Kaya hindi galit yung mga CFD sa'yo, Pastor Luther. Sumasagot lang sila sa mga buwelta mo, kapatid. Gaya na ito, no? Tinatama lang ng mga CFD ang buwelta mo. Again hindi ako CFD, kapatid na Luther. Isa akong mababang miyembro lamang ng Armor na pinamumunuan ni Brother Dwayne Cartojano. No? Pagpatuloy nga natin si Brother Windel Talibong. Yun ang pahayag ng mga anti-Kristo mismo. No? Kaya sa pagkakataong ito mga kapatid, isa-isahin natin. Una, balikan muna natin yung pinagkasunduang debate nila ni Father Darwin at Pastor Archie ng Born Again mga kapatid, no? Na nagdadala sa pangalang Soldiers of
Christ daw. Ito lang ang napakagandang tanong ni Father Darwin, no? Dahil, kaya nga, supalpal siya sa moderator si Archie dito. Dahil, nang nahirapan siyang sagutin yung tanong ni Father Darwin, out of topic na daw. Ang pangutana ba, doon na ba'y tinuod nga San Vicente Ferrer? Yes or no? Wala. 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 Yes, wala. Unsa may imong ebidensya nga wala? Wala sa Biblia. Na mga kapatid, para sa mga di nakaunawa ng Cebuano, ang tanong kasi ni Father Darwin, meron bang tunay na San Vicente Ferrer? Ang sagot ni Pastor Archie, wala. Ano ang ebidensya na wala? Wala tayong mabasa. Wala kasing mabasa sa Biblia yung pangalan ni San Vicente Ferrer. Pero hawak-hawak ni Pastor Archie yung imahen ni San Vicente Ferrer. Okay, tuloy natin. Sa Biblia nga doon ay Senior San Vicente Ferrer. Yan ang argumento niya. Bakit hindi totoo at hindi tunay si San Vicente Ferrer? Dahil wala sa Biblia ang pangalan niya. Kaya follow-up question ni Father Darwin. Inyo lang ng claim sa history. Yan, claim lang ayon sa history. So, history versus history. Bakit? Yung history mo ba maling gagamitin? Huwag na lang kayong mag-aral. Anong mabasa sa Job chapter 8 verse 8, lalo na pag Protestant na salin the Living Bible? Anong mabasa? Read the books of history and see. Tuloy natin ang follow-up na tanong ni Father Darwin. History, inyo lang. Pinangga nga Gama-gama. naibaw naman ka nga tungha siya after na sa pagsuwat sa Biblia. What are yun as Biblia? Unya ikaw, wa po kas Biblia, ako po mas Biblia, idinita po tinod. Dili ta tinod. Yan mga kapatid, na parang kinikiliti ako sa sagot ni Atawa ko doon sa sabi ni Brother Windel, parang kinikiliti daw siya sa sagot ni Brother Archie. Ako din naman, Brother Windel, parang pinipigilan ko lang to umawa ng malakas. Ikaw ba naman nandiyan ka na nga, ikaw na nga mismo yung tinanong kung yung totoo ka ba o hindi. Tapos sasagutin mong hindi. Ano ba yan? Pagpatuloy nga natin ang komentary ni Brother Windel Talibong, mga kapatid. Pastor Archie dito. Ang tanong ni Father Darwin, dahil hindi nakasulat sa Biblia, hindi totoo. Ako, wala naman sa Biblia. Ikaw, wala sa Biblia. Ibig ko ba sabihin, hindi tayo totoo? Anong sagot ni Pastor Archie? Hindi tayo totoo. Hindi daw umano totoo. Kaya nga, mapatunayan natin na pastor-pastor lang ito o tao-tao. Tuloy na. Ayan, yun nga, Brother Windel Tao-tao lang siguro yan kasi hindi daw sila totoo. Mabuti pa yung San Vicente Ferrer, totoo. Ikaw, Pastor Anyedi, hindi ka pala totoo, sa'yo na nang galing yan. Ano ba yan? Parang si parang si Brother Luther din. Ayun ako. Sige, patuloy nga natin yung komentary ni Brother Windel Talib. Natin. Unya ikaw, wa po kas Biblia, ako po mas Biblia, idinita po tinod. Dili ta tinod. Di ta tinod? Dili tinod. So, hindi totoo dahil wala siya sa Biblia, hindi siya totoo, mga kapatid. Anong masabi niyo? Comment down below. Hindi daw totoo si Pastor Archie dahil wala siya sa Biblia. Yan ang sabi niya. Okay, tuloy natin siya. Kaya nga naman. Unya, ni aman din na tao si San Vicente Ferrer o saka Frances. Dahil sabi ni Pastor Archie, hindi tunay si San Vicente Ferrer, sabi ni Father Darwin, nandito, no? Na ipinanganak siya na isang Frances. Objection, Mr. Moderator. Yan, objection. Ano daw ang objection ni Pastor Archie dito, mga kapatid? Objection daw. Dahil out of topic na daw ito, kaya supalpal siya sa moderator. Out of topic, sumala sa Biblia. Nagdaman siya Wala sa Biblia. Okay. We have the ruling on estupel. Estupel. We have the ruling on estupel daw.
the speaker is stopped for denying the evidence of San Vicente Ferrer. You are now handling the image of Saint Vincent Ferrer, and therefore you are stopped. The speaker can be stopped for denying. Proceed Ayan, proceed. interpellation on San Vicente Ferrer. Ayan. Kaya deny yung objection ni Pastor Archie dito. At dahil dito mga kapatid, yon nanggigigil si Pastor Luther. Ito, isa-isahin natin ang kanyang panggigigil. Sa mga CFD na nakipagdebate. Naalang ko yung mensahe. Ito na mga kapatid, no? Umpisahan na ni Brother Windel Talibong ang banat kay Brother Luther. At syempre, bago natin pakinggan si Brother Windel, no? Sa kanyang banat, no? Kay Brother Luther, shoutout muna tayo ulit, mga kapatid, sa mga nanonood ngayon. At magbasa ng mga komento, no? Sabi po ni Gilda Jean Geles, Big Jack, no? Sabi naman po ni saan ba to? Sabi pala ni Carol Jean ni Bunso, sabi niya, debate is not just argument but also to gain knowledge, especially sa mga Katolik na di pa alam ang katotohanan. At sabi naman, ang sagot naman ni Gilda Jean Gelia sa kanya, sabi niya, Big Jack. Ayan. Sabi naman po ni Atit Bakaron, nagbalagbag ang utak na nagbalagbag talaga, kaya ano ba talaga ang totoong apelyido ni Cesar? Balabad, balagbag, balagdad, ano ba yun? Nakalimutan ko, sorry kaya tinuloy ko sa balagbag, no? Sorry talaga. Pero hindi ko talaga alam. Sabi naman po ni Carol Jane P. Borbon, argumentum contra factum non avalet. Ayan, galing talaga ni Bonso. Ayan. Mamaya mga kapatid, no, ipa-play ko pa dito yung sample ni Bonso sa last part natin kasi hindi ko pwedeng i-upload yun sa YouTube. Baka makapiright tayo. Yes, tama ka doon, Atit Bakaron. Para sa iyo po ang nagbintang, no? Kay na lasenggero ang ating Panginoong Diyos. Parang para sa iyo po ito si Brother Luther. Para sa iyo, nagbibintang na lasenggero porket umiinom lasenggero. Hindi porket nagiinom lasenggero. Tandaan mo yan, Brother Luther. At dito tayo sa shoutout naman tayo dito sa loob ng ating Facebook main, no? Sa Aljan Bagatnan, sa lahat po ng nandyan po sa live natin sa Aljan Bagatnan na Facebook, mga kapatid. Please follow my Facebook page, Mr. 721 Catholic. At also please follow rin po ng ating YouTube channel, mga kapatid, no? Mr. 721 Catholic. Punta po kayo sa YouTube. Check nyo po yung search nyo po, Mr. 721 Catholic. Click po ng subscribe. Click po ng notification bell. At select all nyo po para laging updated sa mga videos na gagawin natin. Dahil asahan nyo po yung ating kita sa YouTube channel. At kung magkakaroon na po yan ng ads, please don't skip na po, no? Kung magkakaroon po yan ng ads kasi this month, apply na po tayo ulit ng monetization natin para sa AdSense natin. Please, wag nyo pong skip yan kung mayroon na pong ads. Dahil lahat po ng hindi ko po itatago, hindi ko po i-hide sa inyo ang income natin sa YouTube at itutulong po natin yan sa kapwa natin. Kukuha lang po ako dyan ng kakapiranggot pang araw-araw po natin. Yan lang po ang masasabi ko po sa inyo. Kaya suportahan nyo po ang ating Facebook page, no, Mr. 721 Catholic, at also ating YouTube channel, Mr. 721 Catholic. Hindi ko po itatago sa inyo ang income natin sa YouTube. Yan lang po ang masasabi ko. Kaya kung nandyan kayo sa Facebook natin at hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel na Mr. 721 Catholic, punta ka na ngayon at click mo yung subscribe button, select notification bell, at select ang all kayo para laging updated. Yan lang po. Shoutout tayo. Shoutout po dito kay Evan Vina. Evan Vina Emadelia. Good afternoon, Brother Aljan, watching from Hong Kong. Wow, thank you so much. Reynaldo Sumok, good morning bro. Mga sinungaling, talagang mga sulpot. Puro paninira lang ang alam. Ngayon, may paglalagyan siya. Pag ituloy nila ang pagsampa ng kaso. Ayun, yung mga kapatid, no? Sa paabot sa kaso, di ko po alam yan, pero dapat lang talagang kasuhan si Brother Cesar Balagbag, no? Sabi na po ni Maria Asca Fairboard, so, balagbag, kauban sa balibag.
Sabi naman ni Ma, di ako nasabi niya, balagbag, kauban daw sa balibag. Ayun. Reynaldo Sumok, Balabad po ata yan, sis. Balabad, Cesar Balabad. Ayan, ayun palang tamang pagbigkas ng apelyido. Ayun mga ka-721, Balabad po, sabi po ni Reynaldo, hindi po balagbag, at hindi rin po balibad. Ayan, patuloy natin si Brother Windel Talibong sa kanyang pagbabanat, binanatan si Brother Arthur. Si Brother Luther. Pakinggan niyo po si Brother Windel Talibong. Kaya mga CFD ba? Tamo mga CFD ba? Nang gigil kay kunin nyo ba? May mensahe daw siya sa mga CFD. Hindi mensahe yon, kundi pagpahayag mismo sa panggigigil mo sa mga CFD, Catholic Faith Defenders, mga kapatid. Bakit daw? Tama. Hindi yun mensahe, kundi pagpapalabas yun ng sama ng loob. Pagpatuloy mo, Brother Windel. Sige man mo og panaway sa mga Pentecostal o kanang inyo mang kontraho ng mga pastor. Bakit palagi umanong tinutuligsa yung mga pastor sa Pentecostal at kinakalaban? Di natin kinakalaban yung mga pastor, kundi sinasagot natin yung mga paulit-ulit na tuligsa nila. Tama. Hindi natin kinakalaban ang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Sabi ko nga dito sa amin, kung gusto nyo manahimik kami, manahimik na rin kayo. No? Kung ayaw nyong magribat kami, kung ayaw nyong sumagot kami, wag nyong samain o wag nyong tirahin ang Katoliko. Yun lang naman Ganun lang naman kasimple. Kung gusto nyong mangaral kayo at mangangaral din kami. Kung gusto nyo ng peace ng peace, gusto rin namin yan, mga kapatid. Pero pag siniraan nyo ang Katoliko, hindi naman pwede na hahayaan namin yon. Kaya itong si Pastor Luther, kung ikaw ay nagdadaramdam, na sinasagot namin ang inyong mga pagbibintang, ang inyong pamamasama sa mga Katoliko, yun din po ay kasalanan nyo rin. Bakit? Kung hindi kasi kayo nangunguna, hindi rin lumabas itong mga CFD. Kaya nga tawag dito CFD, Catholic Faith Defender. Defend. Ginawa ang grupo ng CFD to defend, kapatid. So ibig sabihin nito, hindi kami magde-defend kung walang umaatake pa Pastor Luther. Ano ba yan? Kaya ngayon parang feeling kayo dyan na ano nga tawag doon? Feeling kayo yung agrabyado dito. Hindi. Kayo yung nangunguna, Pastor Luther. Kayo yung nangunguna. Hindi ang mga CFD. CFD, Catholic Faith Defender, binuo ito para magdepensa at hindi para mag-opensa. Minsan nag-opensa dahil sumusobra na rin po kayo minsan. Pagpatuloy mo, Brother Windel. Yung mga kasama, tulad ni Pastor, ayaw daw haharap ng debate dahil sabi niya, yung mga pastor na haharap ng debate ay mga maikli lang ang utak. Maikli daw ang utak ng mga pastor na humaharap sa debate. Ibig mo bang sabihin maikli ang utak ng pari nating defensor na nag-aral yan ng ilang taon? Ikaw ilan? 6 na buwan? Tapos ikaw na yung smart? Sana all. Sana all, Brother Luther. Kaya sa susunod na gamitin mo na lang yan, sabihin mo na lang na ayaw kong makipagdebate. Bakit? Natatakot ako baka hindi ko madepensahan yung mga sinasabi ko. Yun na lang aminin na lang natin. Huwag na natin gamitin yung ibang tao kasi yung ibang tao ay nagkukumahog, nag-aaral yan para depensahan. Katulad din ng Iglesia ni Cristo, nag-aaral yan sila para depensahan din ang kanilang doktrina. Kaya wag mo silang gaya ni Father Darwin. Pero syempre, hindi ko sinasabi na tama yung Iglesia ni Cristo. Hindi ko sinasabi. Kundi, sa akin lang, ay ibig kong sabihin doon, ang mga nakipagdebate, ay may mga rangko yun, kapatid. Nakapag-aral yun. Hindi yun sila basta-basta. Hindi yun basta-basta, kapatid. No? Tapos sabihin mo lang na wala sa tamang pag-iisip. Pakinggan natin si Brother Windel Talibong, your brother and sister. So, ibig sabihin, si Pastor Luther na hindi harap, hindi siya maikli ng utak. Pero,
patunayan mo na hindi ka maikli ng utak, ang utak mo, Pastor Luther, dahil tinitira mo yung papase, yung pag-claim ng simbahang Katoliko daw na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pansinin ninyo ha, sasagutin natin ito mga kapatid, punto por punto. Ano man, gusto mong debate, nga di man na gusto ang mga pastor og debate, ka ng mga bright nga pastor, di na ganang pakigdebate ka. Sana all ang bright ni Pastor Luther. Idi wow. Ang bright ni Pastor Luther. Sana all bright na. Ang galing naman ni Pastor Luther. Ang mga bright na pastor hindi ganahan magdebate. Ang mga bright na pastor daw hindi daw gusto ng debate, sabi niya, mga kapatid. Sana all napaka-bright ni Pastor Luther, no? Sige nga. Pakinggan natin, ayaw kong magkomento dito kasi mas maganda yung komento, no, ni Brother Windel Talibong. Kaya pakinggan na lang natin si Brother Windel. Ito po ulit, no, ibigay ko sa inyo si Brother Windel Talibong. Sana niya napakagandang komento. At hindi na po ito natin puputulin kapatid, no, hanggang matapos. At sa huli na po tayo magbibigay na ng ating komento kasi napakaganda po ng komento ni Brother Windel Talibong. At ito na po si Brother Windel Talibong. Tumpangan mo pastor nga Yung mga matalino daw na pastor, hindi iyan gusto ng debate. Yon ang sabi niya, yung mga matalino daw, di gusto makipagdebate. Bakit? Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, halimbawa mga kapatid. Diyan ba sa Biblia, si San Pablo ba ay nakipagdebate ba? Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia mga kapatid. O baka inosente si Pastor Luther tungkol dito. Ha? May babasa ba tayo na si San Pablo ay nakipagdebate? Balikan muna natin ang talata. Dahil ayon sa kanya, yung mga nakipagdebate, yun ay mga maikli lang yung utak umano. Pero yung mga pastor na matalino, ayaw yun makipagdebate. Pero tingnan natin ang mabasa sa Gawa Kapitulo 18:28. Ito po mabasa natin. For he vigorously refuted his Jewish opponents and public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Messiah. Ano daw? Nakipagdebate. Sa ibang salin, tinalo niya ng debate ang mga Hodyo sa pamamagitan ng kasulatan na nagpapatunay na si Jesus ay Mesiyas. Ngayon, mabasa natin yan sa Biblia. Anong masasabi mo kay San Pablo? Tulad ba sa sinabi mo kanina na si San Pablo, yung mga nakipagdebate ay maikling utak lang? Ha? Okay. At yung mga pastor umano na matalino, ayaw yun ng debate. Abay, ina-underestimate mo yata yung mga naghahamon ng debate at Say more this Valentine's Day. Pop your heart out with Cadbury. Kahit lang mga kapatid hindi ko alam kung nangyari. Pagpatuloy muna natin si Brother Windel at siguro diyan na po nagtatapos yung kanyang Ito po. ng debate ang mga Hodyo sa pamamagitan ng kasulatan na nagpapatunay na si Jesus ay Mesiyas. Ngayon, mabasa natin yan sa Biblia. Anong masasabi mo kay San Pablo? Tulad ba sa sinabi mo kanina na si San Pablo, yung mga nakipagdebate ay maikling utak lang? Ha? Okay. At yung mga pastor umano na matalino, ayaw yun ng debate. So ayun, my dear brothers and sisters, yun po ang buwelta ni Brother Windel Talibong na mismong si San Pablo po, kapatid, mga mother, brothers, and sisters, ay nakipagdebate. At tapos sasabihin mo na ang mga nakikipagdebate ay mga walang utak, mahina ang utak.
Ibig sabihin ba nito, mahina ang utak ni Apostol Pablo, ang Brother Luther? Naku naman Brother Luther, masyado ng mapabintang 'yan, masakit ng bintang 'yan. At siguro, at dahil ikaw ay sabi mo nga ay ang mga matitinong pastor ay hindi 'no, hindi nakikipagdebate, siguro ikaw ay so ibig sabihin nito pastor, ikaw ang pinakamagaling na pastor kasi hindi ka makikipagdebate. Pero hindi ka nga nakikipagdebate, pero sumasagot ka naman 'no? Ikaw naman ay naninira 'no ng Katoliko. At siguro mga ka-brothers and sisters, yan naman po, sa ngayong sa araw na ito ang ating live at abangan niyo po mamaya ano, ang topic po ni Brother Jando Alabado sa punto por punto at bukas po tayo po ang magta-topic sa punto por punto at sasagutin po natin no, yung may nag-send sa atin ng video ng isang Iglesia ni Cristo. Sasagutin po natin ang video na iyon na ang Iglesia ni Cristo daw ay siyang maliligtas. Kaya may nakita po ako dito mga kapatid, no? Wala pong nag-share, pero please share po ng ating video sa ngayon. At kung hindi pa po kayo napag-subscribe sa ating channel, please subscribe. YouTube channel natin, Mr. 721 Catholic. At yung makukuha natin yan sa YouTube natin, hindi ko po yan itatago sa inyo mga kapatid, no? Hindi ko po itatago at sisikapin po natin makakapagbigay tayo ng tulong sa mga kabataan na gustong mag-aral mga kapatid, no? Dahil isa po ako sa naging biktima ng gusto mag-aral pero wala akong perang pampaaral sa sarili ko. Kaya sisikapin po natin mga kapatid na makatulong tayo sa kapwa natin. Sa magitan po ng pag-click ng share button, para sa pamagitan po ng pag-like, pag-promote ng ating channel na Mr. 721 Catholic sa YouTube. Ganoon din po sa Mr. 721 Catholic sa ating Facebook page. Unti-unti po nating mabibigyang edukasyon ang mga kabataan na walang pera, walang kakayanang makapag-aral. Shoutout na po tayo mga kapatid, no? Free shoutout tayo kay Evangelina Emadlia. Sabi niya, mga sinungaling talaga mga pastor tulad sa tiyan kung na-brainwash ng dahil sa easy money. Tinalikuran ng Katoliko ang sisiraan ang Catholic Church, no? Ayan, kung napapansin nyo, wala sila sinisirang iba, kundi Katoliko. Ayan. Kay Cesar Balagbag, no, Cesar Balagbag, sana ay hamon ko rin sa'yo kung sinira o kung winasak mo na yung rebulto ng mga ni Mother Mary, yung crucifix, no? Minasama mo pa yung Holy Rosary, yung Rosary. Hamon ko sa'yo Balagbag, no, kung nasa state of grace ka, kung ikaw nga yung totoong Mesiya, nasa tama ka, sirain mo rin yung Baphomet, no? Na yun po ay talaga ni Satan. Yan naman po, my dear brothers and sisters. Again, this is Mr. 721 Catholic po, no? Ang inyong lingkod at kapanalig. Siyempre, kung nagmula tayo sa isang panalangin, ay nagpasalamat tayo kanina. Humingi tayo ng gabay kanina sa ating Panginoon Diyos. Siyempre, magpapasalamat din tayo sa ating Panginoon Diyos dahil binigyan niya tayo ng gabay at patnubay sa mga oras na ito. Then, the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Yes, O Lord God, we praise and thank you, O Lord, sa mga bagay na bigay niyo po sa amin, especially po ang oras na ito na pinagalob niyo sa amin at nabigay naman po kami ng komentaryo. At nawa po, Panginoon, kung may nasabi man po kaming mali, patuloy niyo po kaming didisiplinahin. Kung meron man po kaming kamalian, patuloy ka po nasa likod namin upang kami ay disiplinahin. Panginoon, kung kami man po ay may karamdaman sa aming buhay, tinatanggap po namin yan bilang kabayaran. Buong puso po namin tinatanggap yan bilang kabayaran sa aming mga kasalanan. At naway Panginoon na patuloy mong bendisyonan ang aming pamilya, no? Aming hanap buhay, especially yung mga OFW na nandiyan malayo sa kanilang pamilya. Ay Panginoon, ikaw na kayo na po ang bahala sa kanila. Yung channel po na to, yung advokasya ng channel na ito, yung pananaw ng channel na to, Panginoon, nawa po ay inyo po itong i-guide. Sa'yo po ang channel na to, Panginoon. Hindi po ito akin, hindi po ito amin. Sa'yo po ito, Ama. Dahil yung hangarin na pagbuo ng 721 families ay hindi po para sa pansarili lamang, kundi ito ay para sa pangkalahatan. Naway Panginoon, marami po kaming mga batang mapabigyan ng edukasyon sa magitan po ng suporta ng ating mga kasamahan sa punto por punto.
sa mga lahat po na sumusuporta sa amin lahat, mga channels, mga kasamahan ko. Pero Panginoon, alam ko na maganda ang plano namin sa pagbibigay ng mga scholarship sa pananaw sa buhay. Pero mas maganda po ang inyong plano kaysa sa amin. Sa Jeremiah 29:11, kung mayroon kaming magandang plano, ay mayroon kang mas magandang plano ang hindi kakasama namin. Kaya inasahan namin, Panginoon, na susunod kami sa agos ng iyong plano. Hiningin namin ito, Panginoon, sa pamagitan ni Inang Birheng Maria, sa lahat ng mga santo sa langit. Kasama na po ito si St. Pedro Calungsod, St. Padre Pio, St. Michael the Archangel, na sa lahat ng mga santo sa langit. Amen. In the name of the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Amen.